Kung ano yung plano ng bayan, yun dapat ang susundin. Ang nangyari kasi, they were on their own. Puro kanya-kanyang sarili. In fact, very highly political itong nangyayari ngayon. Yung mga hindi kasama sa administrasyon, hindi sumusuporta sa majority, this is the second or third year kami na ako, taga Davao, zero kami doon. Wala kaming natatanggap na budget. Pareho sa hard at saka soft infra at saka yung mga assistance, no? Uh, well, purpose is politicking talaga. Kita nyo naman yung lumalabas ang daming pundo, bumabaha last year para sa 2025 election. Ang daming ayuda, ang daming akap, ang daming tupad, ang daming infrastruktura. Pero ngayon na may crisis, na kailangan mo mag-release ng marami, tipid na tipid. So, baliktad eh. O, mas priority ba yung election? Mas priority ba ang politika kaysa crisis? Crisis is very, very important. That's why may iba lang tayo ng topic na dapat yung crisis ang unahin, wag naman yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Meron pong hiniling si Senior Associate Justice Leonen na mag-submit, no, for the next na oral argument ang parang next week ata hinihiling, basta sinabi ng ni Senior Associate Justice Leonen na isubmit ninyo lahat ang SARO, hindi lang yung community, lahat talaga ng mga para sa mga pag-release ng budget. Gaano po kahalaga ito, sir, at makakatulong po ba ito na malaman talaga na kung ano man ang maaring mga paglabag na nagawa po, Congressman? Agree ako doon na ginawa ng Supreme Court na pinasubmit sa kanila yung individual releases, yung individual SARO. Unang-una, kung na-meet ba yung trigger, ang ibig sabihin, kung na-meet ba yung pag-release ng unprogrammed appropriation, kung ma-release lang siya, kung number one, kung merong excess funds, number two, kung may new sources of funds, kung number three, kung merong new foreign loans to cover the releases, no? So, yun. Pangalawa, malalaman natin kung saang distrito o saang probinsya o saang region pumunta yung na-release na pondo. So, malalaman din doon kung sinong nag-request ng SARO. Kasi meron yung request ng department. So, it can reveal a lot of things. And I hope sa paglabas na yan, may pakita na yung detalye. Yun yung mga hinahanap namin noon pa na hindi pa nabigay sa amin doon sa mga request namin noon during budget hearings. Ito pala yung maganda noon pa na ipasubpi na pala, Congressman, kaysa doon sa mga pinasusubpi na pala ngayon. Pero ang ano ko po is, meron po ba sa batas na dapat maging available ito kahit sino man? Itong mga SARO na ito? Kasi hindi po ba ito may tuturing na public documents? Dapat hindi pahirapan yung pag-access nito para bilang parte po ng transparency? Well, in a democracy, dapat transparent and accountable lahat, no? Ang tatataka ako kung bakit pahirapan itong 2026 budget. Humihingi ako yan, yung hiningi ko, yung amount of releases ng unprogrammed funds. Ang tagal bago dumating, natapos na lang yung budget hearing bago pa lumabas. Saka yung nabigay sa akin, yung mga summary lang. Wala akong nakuhang detalye na katulad ng hinihingi ngayon ng Supreme Court. And I think they are obliged to provide that to the Supreme Court kasi makukontempt sila pag hindi nila ibigay yun sa Supreme Court. Yes, Kong, magandang gabi. Si Almar po ito. Nabanggit niyo po kanina na kayo po ay happy sa naging takbo ng oral arguments dito nga po sa unprogrammed funds. Sa tingin po niyo, Kong, matatanggalan ng maskara na ngayon yung mga tunay na mastermind sa nangyayaring korupsyon ngayon dito sa ating bansa, Kong? Well, I cannot yet say na diretsyon na yan. No? Yung importante lang muna, yung ma-declare yan na unconstitutional. Then yun yung second step. Pag ma-declare na yan na unconstitutional, the next step will be to study now the possible malversation, graft and corruption charges to those who
who perpetrated that, no? Kung sinong gumawa ng mga yan. So yung importante, yung first step muna, ito, ma-declare na unconstitutional yung ginawa doon sa budget. Mm. Kung yung mga pondo na nilipat para sa mga sinasabing malalaking proyekto umano, tumutugma po ba yung amount or yung visible po ba yung mga proyekto na yun, Kong, ngayon? Yes, may listing naman nakalagay yung amount, no? Nakasulat naman doon sa itemized GAA. Ang problema lang, ang number one question is kung kasama ba ito sa original development plan. Sa Philippine Development Plan, programa ba ito ng DPWH? Ito ba ay nakasama doon sa kanilang master plan? Kung kalsada, hindi ba ito magkakakos ng traffic? Makakatulong ba ito sa traffic? Or so kung sa flood control, makakatulong ba ito sa flood control? Hindi ba ito magkakabara? Kasi yung ginawa nila doon sa pareho, sa kalsada at saka sa flood control, yung malalaking project, nilipat sa tinanggal, nilipat doon sa ad program, yung pinasok, yung mga maliliit na, nakachap-chap na. So, I'm very sure hindi kasama yun sa development plan kasi hindi yun dumaan sa RDC, insertion na lang bigla, pinasok nila dito sa BICAM level. Ang problema kasi sa BICAM level, closed door yan at diretsyo na yun, approval. As compared kung dumaan yun sa debate, doon sa committee, dumaan sa debate sa plenary, dadaan pa yun sa House committee debate, dadaan pa yun sa House plenary debate, dadaan pa yun sa Senate committee debate at saka Senate plenary debate. Yung supposedly exception yung yung bicameral kasi theoretically yung pag-usapan lang sa bicameral conference committee, yun lang yung merong tinatawag na disagreeing provisions, yung hindi pareho. Sana pag if it's not included, if there's no disagreeing provision, kung pareho sila ng amount, dapat hindi na yun pag-usapan sa BICAM kasi pareho eh. Ang ginagawa, kahit pareho, binabago pa. So, it becomes a new chamber. So, I hope that with that, sana mai-ruling ng Supreme Court yun kasi as alleged, it could be an abuse of discretion. Mm. Kung marami sa ating mga kababayan ang dismayado sa 20th Congress dahil nga sa nangyayaring korupsyon, kayo po na nasa Kongreso po ngayon, kung maaari po ba natin mabigyan ng overview ang ating mga kababayan kung gaano kalawak or masasabi nating ilang porsyento sa Kongreso yung masasabi nating nakinabang dito nga sa paglilipat nga ng pondo or anomalya, Kong? Sa totoo lang, marami kaming diskontento, lalo na yung mga congressman na nag-iisip para sa bayan. Kasi unang-una, bakit tayo hinalal, bakit tayo na-elect to bring the voices of people at kung ano yung plano ng bayan, yun dapat ang susundin. Ang nangyari kasi, they were on their own. Puro kanya-kanyang sarili. In fact, very highly political itong nangyayari ngayon. Yung mga hindi kasama sa administrasyon, hindi sumusuporta sa majority, this is the second or third year kami na ako, taga Davao, zero kami doon. Wala kaming natatanggap na budget. Pareho sa hard at saka soft infra at saka yung mga assistance, no? Well, purpose is politicking talaga. Kita nyo naman yung lumalabas ang daming pundo, bumabaha last year para sa 2025 election. Ang daming ayuda, ang daming akap, ang daming tupad, ang daming infrastruktura. Pero ngayon na may crisis, na kailangan mo mag-release ng marami, tipid na tipid. So, baliktad eh. O, mas priority ba yung election? Mas priority ba ang politika kaysa crisis? Crisis is very, very important. That's why may iba lang tayo ng topic na dapat yung crisis ang unahin, wag naman yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mm. Kung nabanggit mo yung ayuda, may pera pa ba yung ating bansa considering na yun nga
last year umuulan ng ayuda, ngayon na may krisis, walang binibigay, Kong. Kung meron man, kakarampot lang. I would presume meron kasi merong nakasulat sa budget eh. Merong budget ang DSWD for ayuda, for AX. May budget naman tayo sa infrastruktura, may budget tayo for medical expenditures. Ang tanong lang diyan kung is the collections enough? Is the revenues enough? Kasi bababa nga yung bagsak yung ekonomiya even before the Iran war crisis, bagsak na yung ekonomiya natin. 4% na lang yung growth doon sa 2025 because of the flood control issue, graft and corruption issue. Lumalabas yung report na zero business confidence na ang Pilipinas at saka pabagsak na yung ating foreign investments, no? So pagpatakbo kasi ng ekonomiya, yung consumption or consumer spending, yung ating government spending, saka yung importante, yung investments. Kulang tayo ng investments dito, so yung the best sana, yung foreign investments. But with the scenario sa gulo ng buong mundo, you cannot expect foreign investments to come. Saka dahil mababa yung income ng gobyerno, mababa yung expenditure ngayon, and yung ating consumer spending, yung pinakamalaking nagbibigay ng tulong sa atin, yung ating mga OFW, yung mga remittances, so it's also affected. So, yun ang tanong. Kung dapat mangutang siguro ang gobyerno in order to release these funds because these are crisis time. Kailangan mong paikutin ang ekonomiya, kailangan mo mabigyan ng ayuda yung mga nangangailangan. Kung may mga nagsasabi na itong nangyayaring korupsyon ngayon dito sa ating bansa, ito yung pinakamalaki sa kasaysayan, yung mga sad to say, yung mga inihalal ng ating taong bayan ay yun yung nasasangkot ngayon sa korupsyon kasi nga walang takot, ano. Pagdating dito sa usapin ng death penalty, Kong, para dito sa mga korap, kayo po ba ay pabor po dito? Well, pabor na pabor ako lahat ng kung ano ang pinaka mabigat na parusa para sa mga corrupt officials. But I think we are a Christian country. Sa constitution natin, bawal yan. But kung pwede lang, firing squad na yung mga corrupt kasi nakikita natin yung mga lugar kung saan very strict yung laws on corruption, yung penalty like Vietnam, Hong Kong, Singapore, China, na kanila death penalty, wala talagang corruption, natatakot yung mga tao. Dito sa atin, halatang-halata na yung involved na yung mga top officials hanggang ngayon wala pang nakukulong na big fish. The promise last year was before Christmas, may makukulong na, wala pa rin hanggang ngayon. Natatapos na lang yung ICI, wala pang nakulong. At saka hinihintay naman yung report ng ICI, wala pang binigay sa Congress. So nagbigay na daw doon sa Malacanang, pero doon sa Congress hindi kami nabigyan ng kopya.